Ang pelikulang pinagbibidahan ni Chow Tao-dan at Keanu Reeves. Ang assassin na si John Wick Part 4 na ay nailabas na. This time Mr. Dan will transform into a supervillain. Kahit isa lang siyang bulag, may hawak na patpat ay nagagawa pa rin niyang tawagin ang ulan para tawagin ang hangin. Sa nakaraang pelikula, pagkatapos na iligtas si John ng amo ng estado, sinimulan niyang tipunin ang kanyang mabubuting kaibigan upang magplano ng kanyang paghihiganti. Ngunit natuklasan ng pinakamataas na konseho ang kanyang kasalukuyang posisyon, determinado si Suzuki na panatilihin si John sa Hobin Hotel. At aabalahin mo ang mensahero ng pinakamataas na konseho, ngunit sa sandaling magkita sila, isang matinding labanan ang ipinakalat, pumatay ng baboy. Bawiin. Nang humabol ang mamamatay tao, naghanda rin si John ng maaga. Hinubad din ng anak ni Suzuki ang kanyang outerwear, sa isang iglap ay ginawa ng armor ang flower girl na isang sexing babaeng assassin. Ang mga naglakas loob na tumulong kay John ay nasa listahan ng pagpatay ng alyansa. Habang pinapatay nila ang mga pulang mata, si Mr. Dan ay nakaupo sa isang sulok na masayang kumakain ng instant noodles. Dahil ang kanyang anak na babae ay dinaig ng Supreme Council, napilitan siyang patayin si John para protektahan ang kanyang pamilya, sa sandaling itinaas niya ang kanyang saklay. Ngayon ko lang nalaman na ang bulag ay maaaring maging kasing malupit. Nang lumapit si Mr. Dan ng hakbang-hakbang, si John at ang prinsesa ay itinataya pa rin ang kanilang buhay upang lumaban. Aaminin kong malupit ang babaeng ito. Diniin niya ang kalaban at sinaksak ng 18 beses bago tumigil. Ngunit pagkatayo niya ay binaril siya ng isang shot, sa oras na ito ay lumitaw din ang kanyang ama sa oras. Makapangyarihang Suzuki pa rin, pagkatapos magpaalam ay kinuha ni John ang kanyang anak at umalis. Ngayon ay si John na lang ang natitira, maringal na nagsasagawa ng 10 minutong killing party. Kakatapos lang makipag-deal sa mga juniors, nagpakita ng matangkad at matipunong lalaki, walang ingat na itinapon palabas si John. Nagkataon namang bumagsak ang 2 nunchako sa kanyang harapan, bagamat wala siyang kahangahangang katawan tulad ni Mr. Dan. Ngunit sino ang makakapigil sa pagmamadali mong ito? Pagkatapos makitungo sa lahat ng mga aso, ang pinakahihintay na labanan ay sa wakas sa sahig. Inagaw nila ang iyong anak? Tama iyan, patawarin mo ako. Magkakilala talaga ang dalawa, nang tuluyan ng dehado si John, biglang sumulpot ang isang bounty hunter. Sinamantala ni John ang kaguluhan para tumakas sa lugar na ito, at ang premyong pera para sa kanyang pagkahuli ay umakyat sa antas na $2 milyong. Kakalabas pa lang ni John ng gate at nakasalubong niya ang mga mata ng bounty hunter. Magkano ang bonus? Hindi gaano, ngunit ito ay lalago.
Wala siyang sapat na malabo na tubig para mangisda, dahil ang itim na lalaki ay isang malaking tagahanga ni John. Ngunit ang mag-ama na Suzuki sa panig na ito ay hindi gaanong pinalad. Nakaharang si Mr. Dan sa kanilang dalawa, gusto niyang malaman kung nasaan si John. Hindi ko inaasahan na si Suzuki ay sobrang tapat kahit na mamatay siya, hindi niya ibebenta ang kanyang mga kapatid. Ang matanda ay malinaw na hindi karibal ni Dan. Paggalang sa ilang taon ng pagkakapatiran, sinadya ni Dan na iligtas siya, ngunit alam ni Suzuki na kung siya ay buhay pa. Ang kapatid na kaharap niya ay parurusahan ng pinakamataas na konseho, buong tapang niyang inialay ang kanyang buhay. Ang prinsesa ng Ho ay orihinal na gustong ipaghiganti ang kanyang ama, ngunit pinigilan ni Dan. Hindi naman sa hindi mo kayang pumatay, kundi ayaw mong pumatay. Bago siya umalis, nagpadala rin siya ng isang espesyal na salita ng pampatibay loob. Hinihintay kong dumating ka at patayin ako. Ang iyong paghihirap, kakaunti ang nakakaunawa. Lahat para sa kapakanan ng anak na babae ni Dan na nasa kamay ng pinakamataas na konseho. Aalis na sana ang prinsesa nang makilala niya si John. Namatay ang kanyang ama dahil sa kanya, nangako rin si John na tutulungan siya sa paghihiganti. Hinanap niya ang dating manager ng Hobin Hotel. Sinabi sa kanya ni Winston na kung gusto mong maging malaya, dapat mong gamitin ang iyong ulo. Ay isang-isa sa isang hamon sa marquee ng kataas-taasang konseho. Ngunit si John ay inalis mula sa puno ng pamilya ng kanyang pamilya na wala ang kanyang kakayahang lumaban. Itinuro sa akin ni Winston ang daan, baka makakita ako ng liwanag pagdating ko sa Berlin. Maghintay hanggang makarating si John sa lugar na ito. Iyan ay isang magandang suit. Bagamat nahanap na niya ang kanyang pamilya, pinamumunuan pa rin ng Supreme Council ang kanyang pamilya. Dapat nating protektahan ng isa't isa. Ngayon sa iyong katawan, kailangan mo pa rin mag-alala tungkol dito. Paano mo kami matutulungan? Papatayin ko ang marquee. Magpapalit na lang sila ng ibang marquee. Walang mababago. Kaya ko siyang i-duel, patayin siya. Nang marinig ang mga bawal sa alamat na ito, malinaw na nag-alinlangan ang babae. Kung tutuusin, walang gustong mag-utos sa kanilang angkan, ngunit gustong magkaroon ng medalya ng pamilya. Ang pangunahing kondisyon ay patayin ng kaaway na pumatay sa patriarch. Hinahanap ni John itong brute na may dilaw na ngipin. Sa hindi inaasahan, matagal nang naghihintay dito si Mr. Nang si John ay nasa panganib, si Jidan ay lumabas upang protektahan, alang-alang sa buhay ng kanyang kapatid, siya lamang ang may karapatang kumpiskahin ito. Sa oras na ito, dumating ang itim na lalaki. Malapit nang sumiklab ang isang malaking digmaan. Pumunta ka. Bulag ka ba? Ang ikinagulat ng tatlong tao ay napakasaya ng katawan ng mga ngipin na nababalot ng ginto. Sinipa si John sa ibaba. Nang bumangon siya, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga aso. Si Juan ay parang ipis na walang hanggan at hindi namamatay. Sa kamay na labanan na may gintong mga ngipin. Sa wakas ay nakahiga upang samantalahin ang pagkakataon, sinasampal ang bawat mabigat na suntok sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang kredito, kaya nakuha niya ang pag-aproba ng kanyang pamilya. Bloodline mo. Ang bloodline ko. Ang sakit niya. Ang sakit ko. Iyong buhay, pati buhay ko. Maligayang pagdating sa bahay, John Wick. Kinabukasan nakilala ni John ang marquee. Ngunit inutusan lamang ng batang ito si Dan na makipagdigma para sa kanya. Sa wakas ay sumiklab ang mapagpasyang labanan ng dalawang estatwa ng Buddha. Ngunit hahayaan ng marquee si John na pumunta sa digmaan ng walang anumang problema. Direkta niyang itinaas ang bounty ni John sa $2.60 milyon.
Nakita ko si John na paparating sa punto ng pagtatagpo, biglang sumulpot ang malapit na bodyguard ng Marquis. Hinawakan niya si John at pinalayas. Nahihirapang umakyat sa hagdan, gamulong muli sa lumang kalsada. 2 minuto lang ang oras, sa sandaling ito ay biglang sumulpot si Mr. Dan, gusto niyang maging mabisang kamay ni John. Kung sa bagay, ilang taon na silang matalik na magkaibigan, napakahusay nilang nagtutulungan, kapag naubos na ang bala, inilalabas nila ang baril at ginagamit na punyal. Kahit na ang negro ay tumakbo upang tumulong, walang makapigil sa kanilang mga yapak. Sa wakas ay nakarating ang dalawa sa simbahan, tanging ang bayani lamang ang nakikiramay at nagkakaintindihan. Hinubad nila ang kanilang mga bulletproof na vest, nagbahagi ng 2 magkaparehong baril, at tumayo ng 30 metro sa pagitan, bawat isa ay puno ng bala. Ang shot na ito ang magpapasya kung sino ang mananalo o matatalo. Shoot! Bahagyang nasugatan lamang ang 2 tao, hindi pa rin matukoy ang tagumpay o pagkatalo, kailangan na ngayong paikliin ang distansya sa 20 metro, pagkatapos ay barilin ang bawat isa. Shoot! Sino ang nag-imbento ng pamamaraang ito ng metamorphosis? Kung hindi patay, kailangan pa ring magpatuloy sa pagsara ng distansya. Hanggang sa mahulog ang isa, 10 metro na lang ang pagitan ninyong dalawa. Shoot! Mula sa labas, makikita si John na malubhang nasugatan. Nakita ng Marquis na hindi pa siya ganap na patay, gustong magpaputok ng isa pang putok. Ibigay mo sa akin ang baril. Malaya pa ba ang aking anak? Tama, libre ang anak mo. Ikaw rin. Para sa kapakanan ng kanyang pamilya, kinailangan ni Mr. Dan na ibigay ang baril nang maisip niyang sigurado na siya sa tagumpay. Bigla siyang tinawag ni Winston para tumigil. Isa kang tanga. Hindi siya bumaril ngayon lang. Siguradong patay ka. Anong masayang pagtatapos? Nagbabadya ng pagpapatawad sa lahat ng parusa, pinalaya ka, ngunit sa huli ay nahulog pa rin si John. Ang huling eksena ay ang kanyang lapida na nakahiga sa kanyang asawa. Hindi rin natin alam kung harbinger ba yan ng Season 5. Actually, may review ang movie na ito, sayang ang pera. Upang makita ang buong bagong serye ay paggalang dito. Kaya lahat ng mga dramatikong eksena ay iningatan ko. 2 oras at 40 minuto ang haba ng pelikula. Pero umabot ng 2 oras at 39 na minuto ang fight scene. Salamat at magkita-kita tayong muli.